Bilang, Kabanata 26. Pagkalipas ng salot, sinabi ni Yahweh kina Moises at Eleazar na anak ni Aaron, "Magsagawa ka ng isang census. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng mga Israelita na maaaring isama sa hukbo upang makipagdigma mula sa gulang na 20 taon pataas." Dahil dito, tinipon nila ang mga pinuno sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan, sa tapat ng Jericho. Binilang at inilista ang mga Israelita tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Ito ang listahan ng mga Israelitang umalis sa Ehipto. Sa lipi ni Ruben na panganay ni Israel ay ang mga angkan ni Hanok, Falu, Hezron, at Carmi. Ang mga angkang ito ang bumubuo sa lipi ni Ruben. Silang lahat ay 43,730. Ang anak ni Falu ay si Eliab, at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan, at Abiram. Sina Datan at Abiram, kasama ng pangkat ni Korah, ang nagpasimuno sa mga Israelita ng paghihimagsik laban kina Moises at Aaron at kay Yahweh. Si Korah naman at ang kanyang 250 kasama ang nilamon ng lupa. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa buong bayan. Gayunmay, hindi kasamang namatay ang mga anak ni Korah. Sa lipi naman ni Simeon ay ang mga angkan ni Nemuel, Jamin, Jakin, Zira, at Saul. Ang kabuuang bilang ng lipi ni Simeon ay 22,200. Sa lipi ni Gad ay ang mga angkan ni Zephon, Hagui, Suni, Ozni, Eri, Arod, at Areli. Ang kabuuang bilang ng lipi ni Gad ay 40,500. Sa lipi naman ni Huda, hindi kabilang sina at Onan na namatay sa Kanaan, ay ang mga angkan ni Sela, Fares, Zara, Hezron, at Hamul. Ang kabuuang bilang sa lipi ni Huda ay 76,500. Sa lipi ni Isakar ay ang mga angkan ni Tola, Puwa, Jasub, at Simron. Lahat-lahat sa lipi ni Isakar ay 64,300. Sa lipi ni Zebulun ay ang mga angkan ni Sered, Elon, at Jalil. Silang lahat ay 60,500. Sa lipi ni Jose na may 2 anak ay ang mga angkan ni Manases at Ephraim. Sa lipi ni Manases ay ang angkan ni Makir at ang anak nitong si Gilead. Ang angkan ni Gilead ay binubuo ng mga sambahayan ni Jezer, Helek, Azriel, Shechem, Semida, at Hefer. Si Zelophehad na anak ni Hefer ay hindi nagkaanak ng lalaki, kundi panay babae, sina Maala, Noah, Hogla, Milka, at Tirza. Lahat-lahat sa angkan ni Manases ay 52,700. Sa lipi ni Ephraim ay ang mga angkan ni Sutela, Beker, at Tahan. Ito naman ang bumubuo sa angkan ni Sutela, si Eran at ang kanyang sambahayan. Ang kabuuang bilang sa lipi ni Ephraim ay 32,500. Ito ang mga angkang nagmula sa lipi ni Jose. Sa lipi ni Benjamin ay ang mga angkan ni Bela, Asbel, Ahiram, Sufam, at Hufam. Ang bumubuo sa angkan ni Bela ay ang mga sambahayan ni Ard at Naaman. Lahat-lahat sa lipi ni Benjamin ay 45,600. Sa lipi ni Dan ay ang angkan ni Suham, na ang kabuuang bilang ay 64,400. Sa lipi ni Asher ay ang mga angkan ni Imna,
Isvi at Berea. Ang angkan ni Berea ay binubuo ng mga sambahayan nina Heber at Malkiel. Si Asher ay may anak na babae na nagngangalang Sera. Lahat-lahat sa lipi ni Asher ay 53,400. Sa lipi ni Neftali ay ang mga angkan nina Jazil, Guni, Jezer at Silem. Lahat-lahat sa lipi ni Neftali ay 45,400. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay 601,730. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hatiin mo ang lupain ayon sa laki ng bawat lipi. Malaki ang kaparte ng malaking lipi, at maliit ang sa maliit na lipi. Ang kaparte ng bawat lipi ay ayon sa dami ng kanyang bilang. Ang lupain ay hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan, sa pangalan ng bawat lipi. Ang pagtatakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa palabunutan." Ang lipi naman ni Levi ay binubuo ng mga angkan ni Gershon, Kohat at Merari. Kabilang din sa liping ito ang mga sambahayan ni Libni, Hebron, Mali, Musi at Kora. Si Kohat ang ama ni Amram na napangasawa ni Josebed, na kabilang din sa lipi ni Levi. Isinilang si Josebed sa Ehipto. Naging anak nila sina Aaron, Moises at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abiho, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abiho ay namatay nang sila'y gumamit ng apoy na di karapat-dapat kay Yahweh. Lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000 mula sa gulang na 1 buwan pataas. Sila'y hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ito ang mga Israelitang binilang at inilista ni Moises at ng paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa may tapat ng Jericho. Dito'y walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni na Moises at Aaron noong sila'y nasa bundok ng Sinai. Ang mga ito'y namatay, liban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Josue na anak ni Nun, tulad ng sinabi ni Yahweh. Bilang, Kabanata 27. Sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirza ay mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Gilead na anak ni Makir, na anak ni Manases, na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Sinabi nila, "Ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na naghimagsik laban kay Yahweh. Subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki, ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparting lupa, tulad ng mga kamag-anak ng aming ama." Ang usaping ito'y iniharap ni Moises kay Yahweh, at ganito ang sagot ni Yahweh, "Tama ang mga anak ni Zelophehad. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak. At sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao'y namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang mga tiyo. At kung wala pa rin siyang tiyo,
Ang manay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. Akong si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan at tuntuning susundin ninyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka sa bundok ng Abarim at tanawin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na. Makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang, tulad ng nangyari kay Aaron na iyong kapatid. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng Zin, nang maghimagsik sa akin ang buong sambayanan doon sa Meriba. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal." Ito ang bukal doon sa Meriba sa Kades, na nasa ilang ng Zin. Sinabi ni Moises, "Hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel, upang ang iyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ipatawag mo si Josue na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel, at dooy ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan." Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Josue. Pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. Bilang, Kabanata 28. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkaing butil, handog na susunugin, at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin: 2 tupa na tigi-1 taong gulang at walang kapintasan, 1 sa umaga at 1 sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating salop ng harina at minasa sa 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw ninyong handog na susunugin, tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai. 1 mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng 1 litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang 1 pang tupa ay ihahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkaing butil at handog na inumin, tulad ng handog sa umaga, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para sa akin. Tuwing araw ng pamamahinga, 2 lalaking tupang tig-1 taong gulang at walang kapintasan ang inyong ihahandog. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at handog na inumin. Ang handog na pagkaing butil ay 1 salop na harina at minasa sa langis ng olibo.
Ito ay ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga, bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang tupa na walang kapintasan. Ang handog na pagkaing butil ay 1 kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop para sa 1 tupa, at kalahating salop naman sa bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin, 1 mabangong samyo para sa akin. Ang inuming handog naman ay 2 litro para sa bawat toro, 1 1/3 na litro sa bawat lalaking tupa, at 1 litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwanan ninyong handog, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain. Maghahandog pa rin kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang 14 na araw ng unang buwan ay pista ng Paskwa ni Yahweh. Ang 15 araw ang simula ng pista, at 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 tupang tigi 1 taong gulang, at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil, 1 kalahating salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop sa bawat lalaking tupa, at kalahating salop sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito'y ihahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa loob ng 7 araw, iyan ang mga handog na inyong susunugin, 1 mabangong samyo para sa akin. Ito'y inyong gagawin, maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Sa 7 araw, magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong, at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1 kalahating salop ng harina na minasa sa langis ng olibo para sa bawat toro, 1 salop para sa bawat lalaking tupa, at kalahating salop para sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito'y ihahandog ninyo,
kasama ng handog na inumin, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkaing butil. Kinakailangang ang mga ito'y walang kapintasan. Bilang, Kabanata 29. Sa unang araw ng 7 buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong, at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon ay hipan ninyo ang mga trumpeta. Mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para sa akin. Ihandog ninyo ang isang batang toro, isang lalaking tupa, at 7 walang kapintasang tupa na tig-iisang taon pa lamang. Samahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil. 1.5 salop ng harinang minasa sa langis para sa toro, 1 salop para sa tupa, at 1/2 salop para naman sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng inyong mga kasalanan. Ang mga handog na ito'y bukod pa sa mga handog na susunugin, at handog na pagkaing butil at inumin sa bagong buwan, at sa araw-araw. Ito'y susunugin ninyo upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa 10 araw ng 7 buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong kakain ni magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Ihandog ninyo ang 1 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 tig-iisang taong tupa na pawang walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1.5 salop ng harina na minasa sa langis para sa toro, 1 salop naman para sa tupang lalaki, at 1/2 salop naman para sa bawat tupa. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito ay bukod pa sa pang-araw-araw na handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na susunugin, at handog na pagkaing butil at inumin. Sa 15 araw ng 7 buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, at 7 araw kayong magpipista bilang parangal kay Yahweh. Kayo'y magdala ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Sa unang araw, ihahandog ninyo ang 13 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na tupang tig-iisang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1.5 salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop para sa bawat lalaking tupa, at 1/2 salop naman para sa bawat tupa. Sasamahan din ninyo ito ng nakatakdang handog na inumin. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na handog.
Sa ikalawang araw, ang ihahandog ninyo'y 12 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi-1 taong gulang at 8 kapintasan. Sasamahan ito ng handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ikatlong araw, ang ihahandog ninyo'y 11 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi-1 taong gulang at 8 kapintasan. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-4 na araw, ang ihahandog ninyo'y 10 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi-1 taong gulang at 8 kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil at inuming gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-5 araw, ang ihahandog ninyo'y 9 na batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi-1 taong gulang at 8 kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-6 na araw, ang ihahandog ninyo'y 8 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi-1 taong gulang at 8 kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-7 araw, ang ihahandog ninyo'y 7 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi-1 taong gulang at 8 kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng mga handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-8 araw, magdaos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon, mag-aalay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, 1 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 tupang
tig-iisang taong gulang at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Ang mga nabanggit ay iahandog ninyo kay Yahweh tuwing ipagdiriwang ang mga takdang pista, bukod sa mga panatang handog. Kusang loob na handog, handog na susunugin, handog na pagkaing butil at inumin, at handog na pangkapayapaan. Lahat ng ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Bilang, Kabanata 30. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Kung ang isang dalagang nasa puder pa ng kanyang ama ay mamanata o mangako kay Yahweh, nang naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o pangakong yon. Ngunit kung tumutol ang ama nang marinig ang tungkol sa panata, walang bisa ang panata ng nasabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh sapagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako. Kung hindi tututol ang lalaki, sa araw na malaman niya yon. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman yon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya paparusahan ni Yahweh. Kung ang isang byuda o babaeng pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa ay mamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito. Siya'y walang sagutin kay Yahweh sapagkat tutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa. Ngunit magkakabisa kung sasang-ayunan nito. Kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa, may bisa ang panatang yon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya yon, pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ang mga tuntuning sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng mga dalagang nasa puder pa ng kanilang magulang o ng mga babaeng may asawa na.